Sir, kumusta naman yung mga presyo ng pangunahing bilihin? Ramdam ba natin? Mataas ba? Mababa? Mataas talaga. Yung sinasabing 20, wala mang nangyari. Sana yung 20 natin hanapin, wala, magkikita, kumikita. I-video ko na yan. Oh. Ayan, oh. Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Hindi ganito ho kasi yan mga kababayan. Pag yung mga ordinaryong Pilipino sa karsada, ganito na ho ang kanilang saloobin sa kasalukuyang administrasyon. Sa tingin ho natin, kailangan na ho sigurong makinig ng administrasyon ni Marcos Jr. sa hinaing ng ating mga kababayan. Ano yan? Korupsyon, illegal na droga, kriminalidad. Yan lang naman ho Paulit-ulit lang naman ho ang panawagan ng mga ordinaryong Pilipino dito sa administrasyon na to. Sa mga nakapuna dyan, kung gusto nyo ho ng sombrero nitong si Atty. Vic Rodriguez at yung ibang mga kandidato natin, parating na ho yung ating mga campaign materials. Talagang ramdam na ho natin parang noong 2020. Kung gusto nyo ho nito, pipili ho tayo sa ating mga lucky subscribers. No? Papadala ko ho sa inyo to. Baka personal ko pang ibigay. Sa mga hindi pa ho nakasubscribe at gusto nyo nito, alam nyo na ho gagawin. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Number 56 sa balota, Atty. Vic Rodriguez. Ayun na nga mga kababayan dito sa video na to. Naku, ito ho yung mga videong ayaw kumalat ng administrasyon. At dito sa video na to, pakakalatin ho natin yan. Talagang gagawin ho nating viral ito. Kaya naman i-share nyo ho ito. Ito yung mga video na talaga namang kung pwede lang i-block ng administrasyon at hindi makita ng sambayan ng Pilipino, gagawin ho nila yan. Pero hindi ho nila magagawa yan dahil marami ho sa ating mga kababayan talagang magkakaparehas na ng pananaw dito sa administrasyon na to. Sinisingil na ho ng mga ordinaryong Pilipino yung mga ipinangako nitong si Marcos Jr. nung nagdaang eleksyon. Ayun, baka Duterte yan, baka Pastor Apollo Kibuloy yan, palakpakan. Ako talaga namang, pagka nakumpleto na ho yan, puro bowler ho tayo dito, yung mga kandidato natin Kung anong pagsuporta ang ginagawa ni PA sa ating mga kandidato, sana ganun nyo rin naman ho siyang ikampanya yung ating mga kandidato. Nandyan lang ho sila sa gilid, paikot-ikot, 34, yung si Atty. Lambino. Sisegue ko ho kasi yung mga pinapanood natin dito, yung mga kalukuhan na nangyayari sa ating bansa. Yan ho ang naging resulta ng maling pagpili natin ng leader sa mga nakalipas na panahon. Ngayon, bakit ho natin talaga tinutulak itong mga kandidato na to? Kasi tayo ho'y naniniwala, pagka itong mga naluklok sa Senado, kahit papaano, maiibsan ho ang korupsyon, kawalang pakialam ng pamahalaan sa mga mahihirap, kriminalidad, illegal na droga, kahit papaano ho'y magkakaboses tayo. Pagka itong mga to, nanalo, Pastor Apollo Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez, pagka sila ho'y nanalo, talaga namang sigurado ho tayo, magiging boses yan ng sambayan ng Pilipino dyan sa Senado. Rekta ho tayo dito kay Manong, dito kay Sir, matindi ho ito. Ano ito kumbaga, kalye survey ito. Antikas, kaya kung gusto nyo ho nito, ano pang hinihintay nyo? Subscribe button. Gang! Sa may election 2025, sir, kayo na po ang susuportahan yung team? Team Duterte, Team Marcos po? Naku po. Team Duterte. Bakit po Team Duterte? Team Duterte, mayroong pagbabago. Itong Team Marcos, walang paninindigan, walang prinsipyo, maski mali, tinatama. Hindi pwede. Hindi pwede. Yari kayo dito. Ito yung mga video na ayaw ipalabas ng administrasyon. At dito sa PH Update, makikita nyo ho ang lahat ng mga video na yan. Kaya ano pa hong inihintay nyo? Mabubuksan ho ang maraming kamalayan at mga mata ng ating mga kababayan dito sa video na to. Marami hong matatauhan sa ating mga kababayan pagka napanood nila ito. Pagka nagsalita yung mga vlogger, may bias na kasi kami. Ito nga, nakasuot ako ng Duterte dito, naka-Atty. Vic Rodriguez ako dito. Yan ho, walang mga kulay at walang mga apelidong bias yung mga yan. Kumbaga, kung yung mga ordinaryong Pilipino, ang pakialam lang nila kung ano ang mapapala nila dito sa mga kandidato na to. Kung ano ang maidudulot na kabutihan sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Wala akong pakialam yun sa apelido, Duterte, Marcos, wala ho. Ang gusto niya, kaya nga binoto si Marcos, di ba? Continuity. Yun ang gustong mangyari ng mga Pilipino. Pero ano hong ginawa ng administrasyon na to? Lahat ho ng pinangako nila nung nagdaang eleksyon, wala ho, itinapon ho nila sa basura.
At lahat ng pinangako nila kung ano yung kabaliktaran, yun hong ginawa nito mga walang yang to. Kaya mag-ingat ho tayo. Mag-ingat ho tayo sa pagpili ng mga senador. Lalong-lalo na kung yaan nanggaling sa alyansa ng mga mambubudol, wala ho kayong aasahan yan. Sigurado, bubudulin lang ho kayo ng mga yan. Comment ko, lahat ng mga Pinoy kailangan matalino. Huwag magbobo. Kaya kung bobo, ibuto nila si Marcos. Pero kung matalino sila, ibuto nila si Duterte, may pagbabago. Sir, paboro ba kayo na tanggalin sa pwesto, impeach ang ating Vice President? Hindi. Bakit po? Walang kasalanan si Duterte, Tapos ang background nitong si Sir, 60 pesos na bigas, 58 pesos. Yung tipong, yung background pa lang nag-aano na kumbaga, siya na ang, kumbaga, nagbabalita na talagang palpak tong administrasyon na to. Background pa lang ho, tingnan nyo naman yung bigas. Live yan, kumbaga, nagsasalita na itong si Sir kaugnay sa mga kalokohan ng administrasyon, sa mga kapalpakan nila. Tapos ang magiging ebidensya pa yung background niya. Asan na yung pinangakong 20 pesos na bigas? Magkakalahati na ho ang termino nitong si Bangag, 60 at 58 pa rin ho ang presyo ng bigas. 'Di ba? Kahit doon pa lang ho Kahit doon pa lang ho sa isang pangako na 'yon, sigurado dapat wag na hunin yung iboto kasi yung iba diyan baka kinukonsidero pa itong si Soto isasali ko. Kasi sikat yan itong si Tulfo isasali ko. Kasi ano yan, mga Tulfo yan 'Di ba? Isumbong mo kay Tulfo, 'di ba? Ganun ho sila, yung Tulfo may action, ganon. Wag ho mga kababayan, ni isa sa mga kandidato na yan. Nandiyan si Attorney Richard Mata. Nandiyan sino pa ba? Yang si Norberto Gonzales. O kung sino mang kandidato yan na nafe-feel nyo, pero wag dyan sa alyansa. Pagka-alyansa, automatic, wala na ho yan. Yari tayo dyan, ika nga. Wala ho kayong aasahan, walang paninindigan yung mga kandidato si yan. Juan, Inday Sara. Bakit? Apo. Lahat ng mga kasalanan bininta nila, fabricated, gawa ni Lisa, gawa ni Romualdez, Tabaloslos, gawa ni Marcos. Si Marcos, walang paninindigan, walang prinsipyo, sunod-sunod. Feeling ko, subscriber ko itong si Sir. Feeling ko, subscriber ko yan. Sir, gusto niyo ba sombrero? Ganito. Kanino siya sumunod? Kay Lisa, kay Tambaloslos, Sir, sa magtatatlong taon na po si Marcos Jr. Sir, anong grado mabibigay mo sa kanya? 1 to 10, sir, 10 yung pinakamataas. Dito ko sa 5. Alam mo bakit? Okay sana siya. Pero wala siyang prinsipyo, wala siyang leadership. Nadidiktahan. Mali. Anong parang tuta? Kung saan ka hinihila, sunod-sunuran ka lang? Mali. Yun bang mamamahala ng bansa? Mali talaga. Sir, may nakakatanggap po ba tayo ng mga ayuda galing sa gobyerno katulad ng AKAP, TUPAD, AIX? Yan ay mabuti. Apo. Pero alam mo bakit ang disadvantage yan? Pira ng bayan, pinamimigay nila. Dinawasan yung gold nga, Pinunta. pinipinta. Ang tanong, saan napunta? Ayan, tama sir. 100% saan napunta? Hindi lang nila sinasabi kung saan napunta yung mga papel ng impeachment. Doon yun, bayad sila. Number 1, yung Quadcom, bayad yan. Kung saan napunta, kung yung maingay, kaparti sa Senado, bayad yun sila. Lalo na yung NBI. Siguro, hindi lang nila kuan yung Supreme Court, kaya kabado sila ngayon. Oo, kasi pinapatawag sila. Oo. Sir, ano masasabi nyo doon sa may... Babad sa politika tong si Sir. Alam niya nangyayari. Hindi ho itong mabubola ng mga ensaymada. Baka batukan nitong si Sir yung mga ensaymada vlogger na yan. Yung mga pagkaganyan hong pananaw ng mga nagsasalita dito sa administrasyon na to, siguro kailangan na ho nilang pag-isipan yung mga ginagawa nilang hakbang. Pero base sa ating nakikita, talagang itong administration na to talagang makikipagsabayan na. Lahat ng pwedeng nakawin, nanakawin na ho nila. Lahat ng pwedeng utangin, utangin na ho nila. Mantakin nyo, pinonduhan na ng foreign fund. Ngayon, kukunin yung pondo sa isang ahensya ng pamahalaan para ponduhan yung mga proyektong naponduhan. Anong klaseng kabalbalan yun, di ba? Naponduhan na nga, meron na nga pondo, tapos poponduhan pa. Doble-doble yung pondo.
Anak ng toko. Hindi, ang issue doon para ma-justify yung pagkuha doon sa pondo na nanakawin itong mga politiko na to para ma-impeach itong si VP Sara. Anak ng toko. Napirma na Blanco doon sa BICAM. Ayun. Pangkurap talaga yon. Kasi saan napunta? Doon sa gusto lang nakawin ng pera. Yung manang mali doon eh. Ano po yung masasabi nyo na inano po ni Attorney Vic Rodriguez po na 65% ng ating budget for the year 2025 ubus na po, nagamit na. Naipamahagi. Wala na Dahil po. pamahagi na nga. Yung sinabi ko kanina, bayad na nga yun. Kaya nagsipipirahan yun eh. Kaya nagawa yung impeachment na yun eh. Ito ang totohanan. Ang impeachment kasi, kasalanan ni Sara. Di ba sinabi na ni Sara, yung sinabi nila, how come nawaldas yung pera within 11 days? Totoo yun kasi ginipit nila. 21 na ng December nila binigay. Opo. Para ma-liquidate ng attorney niya, ginawa ng paraan para hindi masakay for the following year. Kasi makarga ng following year kung pabutin pa nila ng sunod na taon, di ba? Tama, sir. So, liquidate agad. Pero nung pagbigay ng pera, naka-envelope, may kaakibat na filing sa case. Di ba? Tama yon, sinabi ni Sara yun eh. Tama, sir. So, ibig sabihin, hindi talaga kasalanan ni Sara. Natural, i-liquidate niya. Kaya kaagad niya, bayaran niya yung may dalawang general yun kasi pangbayad sa kuan yun eh, mga escort niya. Sir, anong panawagan niyo po doon sa ginagawang hearing ng mga Quadcom na yan, sir? Jesus. Ito masabi ko dyan. Itong si Romualdez, itong si Lisa Aranita Marcos, itong si Marcos, mali. Alam mo bakit? Lahat ng mga tao na yun, mga leftist yun eh. Ipapayag ba ang taong bayan nga mismo yung mga leftist na pinukulong nung unang election, pinaghuhuli yun. Ngayon, binigyan ng katungkulan sa government. Sila ngayon naglilitis. Di ba mali? Mali, sir. How come yung mga NPA magiging judge? Loko-loko. Sir, kumusta naman yung mga presyo ng pangunahing bilihin? Ramdam ba natin? Mataas ba? Mababa? Mataas talaga. Yung sinasabing 20, wala mang nangyari. Sana yung 20 natin nanapin? Wala, kumikita. Ibigyan mo nga yan. Oo. Ayan, oh. Kumbira talaga pagka nga naman na tinamaan ka ng magaling. Napag-usapan yung presyo ng pangunahing bilihin, nasa gilid pa pala ng bili yan, anak ng toka. Hindi ho props yan. Baka sabihin, buta mahal dyan, ganyan ho talaga presyo sa merkado kahit sa kayo magpunta. 60, 58, 55, Buti na lang, di na tayo ganun kalakas kumain ng bigas, ay kumain ng kanin, no? 48, Wala 50. talaga. Tapos sir, yung budget ng PhilHealth, di ba? Sinuro subsidy tayo. Inubos nila. Opo. Alam mo na kung saan nagpunta yun, kung saan na-process yung impeachment trial na yun. Kaya nagkatsat-tsat na yung mga Akala Quadcom. siguro tayo ng mga nasa government ngayon akala nila tayo hindi bukas ang ating kaisipan na alam naman nila na nanloloko sila. Di ba, sir? No? Naloko talaga. Sir, anong masasabi niyo kay Rapi Tulfo sa Senado? Medyo 50-50 ako doon. 50-50 Pero the doon. fact nga saan siya na linya, yun, maling-mali. Kasi Marami po sa mga kababayan natin Pilipino nagtatanong, napakatahimik niya ngayon. Di ba? Ng mga alam mo sa pinanood ko sa YouTube, Apo. nakakahiya sila, sinusuka sila. Bakit ko nasabi yun? Nangangampanya sila pero yung mga tao ang sinisigaw, Duterte, di ba nakakahiya sa kanila? Sir, ngayon po ay tumatakbo po ito si Erwin Tulfo, pagka-senador. Iboboto niyo po ba ito si Erwin Tulfo, sir? Ako, buboto ko, Di. sir. Alam mo bakit? Hindi dapat ibuto yung ka-line up ni Marcos. Yo! Yan ang dahilan kung bakit nila pinipigilan ng paglabas ng video na to. Hindi ko talaga kung maaari lang kasi marami hong pagka kasi anchor, reporter, media man ang nagsasalita dyan, vlogger parang may bias na kagad pero pagka nagsasalita dyan, na talaga yung ordinaryong Pilipino na, ibang usapan na ho yan, ika nga. Ibang usapan na pagka yung nakasalubong mo sa karsada,
tapos ganito ang kanya saloobin sa mga nangyayari sa ating bansa, aba, kailangan mo ng medyo siya sa atin kung ano mga pinaggagawa mo sa buhay. Pagbutuhan kasi sa Senate, ma-impeach ka agad si Sara. Tama po yun. Hindi na pagkatakbo ng presidente. Which will you prefer? Yung lulukuhin yung mga tao o mayroong pagbabago? Yun ang importante doon. Yung may pagbabago. Sa Alam ng tao sa tingin niyo, sir, mas malala yung corruption ngayon kaysa sa panahon ni Duterte? na malala talaga. Sarap-harapan yung nakawan. Kaya nga, kumilos na yung Crime Watch, di ba? Citizen Crime Watch. Si Citizen Crime Topacio. Watch. Topacio. Kumilos na ngayon sila ni Attorney Vic para pasakaan ng kaso sa kung sa kay Topacio sa yon sa Pasigang Bayan. Dito naman si Rodriguez doon sa Supreme Court. Dapat lang. Sir, anong ngayon pong darating na 2025 election, anong panawagan mo sa mga kababayan nating Pilipino? Dapat talaga, ulitin ko yung sinasabi ko, maging matalino. Kaya kung sabi ni ka doon, Bobo. hindi kami bobo. Kung magpakabobo kayo, ibuto ninyo line up ni Marcos. Pagka maliging loko, maraming korupsyon, loko ng Pilipinas. Mismo yung mga NPA nagiging judge sa Quadcom. Sir, isa na lang, ano po ang panawagan mo kay Bongbong Marcos na presidente natin ngayon? Ang masabi ko lang kay Bongbong, lalaban siya ng patas. Yung patas, kasi di naman nga na nila Sara nung una, kung tutusin lang, parang nadala lang yung pangalan niya nang dahil sa malakas si Sara, pinagbigyan sila. Pero actually, nandiyan na yan. Ang masabi ko lang sa mga taong bayan, at least wise, hindi magiging bobo. Kasi kung iboto si ka-line up ni Marcos ng mga Senate, magiging bobo yung Kapinoyan. At least, matalino sila na hindi magiging bobo. Yun ang panawagan ko. Salamat po, sir. Thank you, sir. Ayun na nga mga kababayan, yan hong panawagan nitong si Sir. Saludo tayo dito kay Sir, palakpakan ho natin. Ngayon naiintindihan natin yung caption nitong ano na to Ito yung mga video na ayaw ilabas ng Malacanang. Kumbaga pinipigilan nila ang paglabas nitong mga ganitong klaseng video. Kasi pagka napanood dito ng mga ordinaryong Pilipino, ma-enlighten sila. Namantakin mo yung mga tao sa karsada, ganyan na iniisip sa administrasyon ni Marcos Jr. Meron na talagang problema. At yung mga ganyang klaseng litanya, hindi ho yan basta-basta mapapagtakpan ng mga ayudang ipinamimigay nila. Ngayon naman mga kababayan, rekta ho tayo. Naku, nakita na naman ho itong si Palangga. Meron na naman hong isisiwalat itong si Binibining Maharlika. Heto ho, panuuri natin to. So, unahin natin siguro ang embalsamadong si Liza Tanas. Bakit ka mo? Let's talk about Troll Army. Okay? Alright. Troll Army. Ang sabi ng... okay, ito. Alright. Ang sabi ni Castro, okay, kapatid yata ni ni kapatid o kamag-anak nitong Castro na makakaliwa. Right? So, ito ay dapat daw panagutin natin. Nasaan itong ni-ready natin dito kanina. Okay, sulat ko lang dito mga kababayan. Paki-share muna natin ang ating live. At mag-follow na rin kayo, mag-subscribe sa Maharlika Network YouTube channel. Yan ang isa pa nating channel na dapat ninyong puntahan dahil magiging kontrobersya ang ating mga pasabog doon. Okay. So, unahin natin yung Troll Army. Okay, mga palangga? So, recently ay nag-knock-knock na naman nga itong si Castro na attack dog, okay? Wala yung pinagkaiba sa mga ensimada na ang kanyang eksaktong statement na ang problema daw ngayon sa Pilipinas ay maraming kumikita na mga paid trolls, di ba? At tayo daw o yung mga kritiko na tinatawag nilang paid trolls ay tayo ang sumisira sa ating bayan o sa ating gobyerno. So ang sabi ng Hitad,
Nakala mo pag nagsalita ay nakikinig sa kanya yung mga bata sa batibot, di ba? Ang problema kasi natin, siguro, is maraming mga kumikita. Okay sa paglalahad ng fake news para maibagsak natin. Sabi niya, para maipabagsak ang sinumang tao. Hindi na ito matatawag na freedom of expression. Kasi troll na sila. May troll army. O, diba? Ganun siya magsalita. So, kapag sinabi na may troll army, hindi na ipinaglilaban iyong freedom of expression. Kasi kumikita lang sila at dinidiktahan sila ng taong nagbabayad sa kanila. Okay. So, talagang nakakatawa yung mga pinagkukuha ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas para lang magtutok sa ating mga kritiko, sa ating mga nakikipaglaban sa katotohanan. Ang sabi pa nga ni Locaret Castro, hindi na po iyon freedom of expression. Kasi iyon ang sinasabi nila, paano naman yung freedom of expression namin? Teka lang, kung troll army kayo, hindi na ninyo exercise iyan kasi bayaran kayo to tell something na dinidikta ng nagbabayad sa inyo. Alam mo na sila ay parang puppet. Isang tao na nagbabayad para ito, parang alam mo yon na tumutula, 'di ba? Parang si Keso. Tumutula na nagmumukha ng tanga. Ibang klase iyon. Kaya kinakailangan talaga na magkaroon ng batas patungkol sa mga troll army. Kaya naman, Kiko Maching, Pong, perlas na bilog, huwag tutulog-tulog, bolang kristal, dapat meron na tayong penalty. May consider na dapat isang criminal act. Dahil, sabi ko nga, para na itong isang sindikato, dapat ito may penalty. Ganyan ang mga dramatization ng gaga. At the same time, sana ang bansa natin ay magkaroon din ng batas na ma-regulate para makita natin talaga yung mga totoong identity ng mga social media influencer na ito. Hoy! Hoy, bilat! Diba? Parang kang tanga. Ayan. Ngayon, eto lang yan, mga palangga. Nakakatawa. Batibot! Hoy! Bolang kristal na bilog! Huwag tutulog-tulog! Bangag! Bangag! Okay, mapakita natin sa inyo kung sino sinasabi ni Castro na bangag or yung, not bangag, na paid trolls. Unahin natin si Lisa Tanas na inaimbalsama ang kanyang mukha kung ilan ang trolls na hawak niya. Handa na ba kayo mga bata? Baby, bobo! Mga bobo. Okay, here we go. Mga palangga. Inubutong niya ako. Okay, tignan natin si Lisa Tanas. Okay? Mga bata! Ako nga pala si Kiko Maching! Ayan. Ready na ba ang mga Kiko Maching ng bayan? Okay. Si maganda. Maganda gising nitong si Palangga. Maganda gising niya. Ay, Balatan Facebook ni Lisa Marcos. Alam nyo, nakita nyo ng iba dito sa inyo. Pero, ulit-ulitin natin mga bata! Handa na ba kayo na makita ang mga trolls ni Lisa Tanas na dapat siya ay bitayin? Okay, look. Mga kababayan, unahin natin si Lisa Tanas kasi ang sinasabi ng kanilang tagapagsalita na parang si para siyang si Manang Bola ng Batibot! Magandang umaga sa iyo po! Ako nga pala si Kiko Maching! Naging aswang si Kiko Maching. Okay, go. Here we go. Okay? Katulad nitong nagko-comment sa kay Lisa Tanas. The Philippines is ready to shine on the global stage. Wishing you all smooth preparation. Ako, naobserbaran ko na to. Itong mga posting ni Lisa, yung mga nag-i-English na comment, di ba, na copy-paste. Okay, 30 followers. Okay, o, tignan natin ha, nakikita nyo. Nakakasunod kayo. Tignan natin ang mga komentaryo. Alright? Kasi gusto ni Castro, kasi binabaliktad nila, mga kababayan, na tayo ay paid trolls. Sila nga itong ang daming trolls. O, tignan mo ito, si Kuya Utoy Pares.
pansinin nyo, ang sabi kay Lisa Tanas, this is wonderful opportunity to highlight the beauty and diversity of the Philippines. So ito ang trolls, Locaret Castro. Okay, nabuangit. 11 followers. Okay, next. Ang sabi naman ng isa, Wrestle Hit. Ito yung mga palatandaan, yung mga kanilang trolls na hindi nagtatagalog, kundi nag-i-English na copy-paste. Lady expressed enthusiasm over the ongoing preparation of the Philippines hosting of the Asian Summit. Alam mo yun, para silang mga AI actually. Okay, 24 followers. Walang AI, walang puso, walang damdam. Ay, walang AI. Pag AI, walang puso, walang damdamin. Ibig sabihin, walang connect, walang engagement sa tao, human sa human, yung mga comments. Okay, here we go. Sports Maniac. Yan. Kasi nadidetect ko na yan kung sino ang trolls ni Lisa Tanas. Okay, tignan mo, sport events, 19 followers. Okay, tignan naman natin dito. Okay, ito si, hanapan natin ang pangalan. Ito si, pangalan nito, ito Anisha Chin. Alright, ayan, 202 followers. Pero tignan mo yung itsura ng kanyang Facebook profile. Ito ay isang troll. Sabi ni Patrick Mayer. Okay? Si Patrick Mayer ay hindi mo alam kung Indian or Myanmar o Cambodian. Okay, di ba? Yan ba yan? Hindi po yan totoong tao. Kaya dapat talaga panagutin mag-a-agree ako sinabi ni Locaret. Pero unahin niyang tagpasin yung amo niyang sindikato. Dahil sinasabi niya ito daw ang mga trolls ay hindi na nagpapahayag ng expression o ng freedom of expression. Totoo naman siya. At ang amo niya na pinagsisilbihan ng manang bola na yan ay mismo ang nagpapakalat ng trolls. Ito nga dapat imbestigahan ito ng mga ulupong dyan sa Congress. Tignan natin ito. Okay, ito English. I hope we show Asian how great our country. Tignan mo. Ayan, nakatalikod, automotive, aircraft, and boat. Page siya. Ang mga nagko-comment, mga page. Hindi tao. Alright? Okay. Shop ka na. Okay, tignan nyo, napansin nyo? Mapapansin mo, shop ka na. Page. Okay, clothing, 3 followers. Hindi po siya personal account. So, mga ginagawa-gawa nilang page para mag-comment sila ang nagko-control. Ito, tama ang sinabi ni Locaret Castro, na nagko-control ng naratibo para sabihin na si Lisa Tanas ay hindi butod, hindi mudlo, o mabuting ginagawa. Tignan mo itong si Queen's Legend. Page yan. Tignan nyo, page. 3 ang follower. Ito, yung Gab-Gab. Okay? Si Marcos Jr., ang kanyang profile picture. Page din. Okay? Kaya pumunta ka sa ano ni Bangag Jr., ganito din. Okay? Lupang Sinilangan. Hindi nyo ba napapansin? O napansin nyo na, yung pattern. Hindi po ganyan mag-comment, hindi po ganyan ang organic na comment. Bakit puro page? Correct. Bakit hindi personal? Eto, tignan mo, Trip Shop. Page din. O punta tayo sa mga random Facebook. Puntahan natin. Ayan, kasi alam nyo na yan eh. So, puntahan natin ang Facebook ko. Okay? Puntahan natin si Boljakan. Okay? Tignan natin, 162. Dapat milyon-milyon na yung followers natin. Pero syempre, ayan, naka-live si Palangga. So, tignan natin. Ayan, yan, may mga comment kayo. Si Giovanni, nakikita ko. Wag na yung live na yan. Dito tayo sa luma. Dito sa vlog ko nung nakaraan. Okay? Wag yan mga reels na yan. Ayan, wag yan. So, yung video natin kahapon ba yun? Nag-video tayo. Gusto niyo yung pagmumukha ni Lisa Tanas? Okay, tignan natin. Ito. Katulad nito, 572 comments. Tignan natin, ha? Tignan natin yung mga comments sa atin. Okay, tignan natin to si Rolf. Ito, English. Diba? Yan ba ay page? Hindi. Si Rolf G. Tanyola ay personal account. Okay, personal account siya. Si Carlito, personal account. Ibig sabihin, tao sila. Hindi sila page. Si LV Castillo from Calawag, personal account. Nakita niyo yung pagkakaiba? Diba? Yan dito niyo makikita mga kababayan
kung sino ang talagang nagpapakalat ng ng mga trolls. At tama itong si si Manang Bola. Tanggalin na natin to. Okay, tanggalin na natin yung alindog ko dyan. Alright? Alright. Sa makikita ninyo, yan, nagpapanik na nga si Ngagva. And that's true. Stop na natin yung sharing para makita ko ng buo yung aking face lock. Alright. Si Duquesa, how are you? Palanggingging. Alright, so yun yung troll army ni Bangag. Actually, paulit-ulit na lang tayo. So ngayon, sinasabi nila na tayo ay bayad at tayo ay narko, bayad tayo ng pogo. So paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo. Alam nyo, eto yan. Yung mga Ensimada vloggers at yung mga bumaliktad, actually nakakaawa. At itong si Locaret Castro, wag na tayo magmaang-maangan. I have a lot of evidence na may mga ebidensya kasi na ito ay protection na hindi mo pwedeng ipakita. Depende na lang kung aatakihin ka ng mga taong ito. Okay? So far, tahimik sila. Wag na kayong, well, you guys are, smart naman. Tira ng tira kay Sara, tira ng tira kay Pangulong Duterte, lumubo na nga sila. Lumubo itong mga Ensimada vloggers na lumalamon sa kaban ng bayan. Wag na kayong you know what? Nakakatawa kasi. Alam mo, dito ko nakikita, even yung mga taong kakilala ko in the past, na akala mo may paninindigan, may pinaglalaban, kapag pera pala ay uhaw sila. Kahit magmumukha silang tanga. Correct. Sumusunod sila. Kasi yung iba, takot na ganituhin, na makasuhan ng administrasyon. Ang marami dyan. Ang iba, mga bumabaliktad, kaya sila bumaliktad. Dahil kakasuhan sila ni Lisa Tanas. Yung ibang mga bumaliktad, takot sila nakasuhan o ipapatay ni Lisa Tanas at ni Bangag. At pag may isa dyan, okay? Hi! Reyna, Edwin Amora, nagkatagpo din tayo. Palangga, I miss you. Punta ka na dito sa amin, nila Ronti. Anyway, so yun yung totoo. Even yung mga taong kakilala ko in the past, wag na tayong maggaguhan. Yun ka lang, naaawa lang din ako sa kanila. Imagine mo talagang lumulobo sila, talagang busog na busog sa pera ng bayan. Maiintindihan ko kasi takot sila na makasuhan. Hindi nila kayang lumaban kasi wala silang pera. 'Di ba? Wala daw tumutulong sa kanila, walang Duterte na nagbibigay sa kanila ng pera. Yun lang kasi. Hindi ganun talaga sa totoo lang. No, kay Tatay Digong, talagang suporta ho sa kanya. Ng mga Duterte, sa kampo ng mga Duterte, kaya hindi ho nagpupunta yung mga ibang vlogger. Wala ho talagang walang abutan, iga nga. Tatay Digong, nako. Ngayon nga, nakita niyo naman ho yung PDP laban, walang pondo. Yung pangangampanya, kumbaga, pagka pinatawag, pagka natsambahan, mayroong malaking event, napatawag sila. Ayun, makakapagsalita yung mga kandidato natin. Kaya dito ho mga kababayan, talagang tinutulak ho natin na hindi lang tayo ang mga panya para sa kanila. Hindi ho kagaya ng mga nasa ibang kampo, talagang bottomless yung nila yung unlimited yung pondo, di ba? Maya't maya, meron ho silang rally dito sa ating mga kandidato. Social media lang ho talaga. Doon lang ho talaga tayo nananalo. Kaya magtulong-tulong ho tayo para ikampanya sa ating mga kamag-anak itong mga kandidato na to. Tuloy. Yun. Ang nalulungkot ako para sa mga taong ito, katulad ni Locaret Castro, na nilunok nila yung kanilang mga, wala namang prinsipyo ito si Castro. Wala, diba? Wala. Kaya, wag wala ako. Silang ganun. Okay? Actually, habang may mga nagsisend sa akin ng mga link, natatawa lang ako. Sabi ko, wag yun na lang pansinin. Nakakaawa, takot kasing patayin, takot makasuhan, at gipitin ni Lisa Tanas. Yes! Sabihin niya sa akin, Marlica, ang dahil mo namang sinasabi, may ebidensya ka ba dyan? Di hamunin niyo ako. Yun lang naman yun di hamunin niyo ako kung sino dyan. Okay? Nakakilala ko in the past sa mga nakasama ko sa dati, yung mga Ensimada na yan, na, na maghamon. Yung matapang na maghamon. At, alam niya na siya ay isang
nadakot, naduwag, wag ako. Kaya ako pinagtatawanan ko na lang yan, mga yan. Okay? Wag mo na lang pinagtatawanan ko na lang yung mga yan kasi nakakaawa. Nakakaawa sila. Ang pinipilit kong intindihin kasi nga kakasuhan ni Lisa Tanas o ipagurgur kaysa naman kakasuhan daw sila at ipagurgur ni Lisa, babaliktad na lang sila. Nagkapera nga naman sila. But that's not me. Ako, I have 4 cases, 1 dismissed, 3 I'm still battling sa mga buwaka ng ina kasi meron tayong prinsipyo. And now look at EB, Elmer Jugalbot, and di ba? At si June Abines. Kami, 37 vloggers. Si Edwin Namora kasali dyan. Attorney Glenn Chong, di naman vlogger yan. Andyan si Crisette, si Attorney Trixie. At sino pa lahat kami Talagang panggigipit lang ho yung ginagawa nila na yan sa mga vlogger na napasama doon sa Noisy Porte kung tawagin. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Huwag niyo hong kalimutan, number 56 sa Balota, Attorney Vic Rodriguez, at number 52 sa Balota, Pastor Apollo Kibuloy. Ay, 53 na pala, sorry, 53. Luma na pala. Luma na to, di updated eh. 53 sa Balota, 53 sa Balota. Kung ano ho yung numero nila dyan sa picture dyan, yun hong mga numero nila. Maraming salamat po mga kababayan. Mahal natin ng Pilipinas.